Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos. Flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aalis. Kumana na. Kaya pala may... Kaya pala may... Nawala yung phone. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Baldwin Talibong. Tatalakayin natin ito. Nag-viral ito, mga kapatid. Matapos ginawa niyang katatawanan ang kordero ng Diyos. Na ito ay awitin at napaka-banal na panalangin ng simbahang Katoliko bago tayo tatanggap sa komunyon, di ba? At ito, ginawang katatawanan talaga. Ay, balik natin, ha? Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos. Flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aalis. Kumana na. Kaya pala may... Kaya pala may... Nawala yung phone. So, biglang nawala ang buses niya. No? Noong para bang nilalait niya at ginawang katatawanan sa flip-top na ito ang kordero ng Diyos, mga kapatid. No? At umani ito ng iba't ibang mga komento din. Na-share namin ni Father Darwin. Umani ng iba't ibang komento. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Daming mga nag-comment, karma. Una, yung karma, hindi yan pananampalataya ng Kristiyano. Tandaan ninyo yan. Sa occult, sa mga pagano yan. At unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 20, ang mga pagano ay sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Ito ang bahagi na naging viral matapos ginawang katatawanan yung kordero ng Diyos. Ito. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos. Flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aalis.
yan, di ba? Sa awit niya ng kordero ng Diyos na nag-aalis, di niya tinapos, nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Ang mabasa natin yan, yung parang ginawa niyang katatawanan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Ito ang babasa natin. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na malapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At inaawit natin itong mga Katoliko. Iwan ko kung totoo ba, may nag-comment kasi na ito daw umano'y kaanib ng Iglesia ni Cristo, pero di pa sure. Basta may nag-comment. No? Inaawit natin yan bago tayo magkomunyon. Di ba? Luluhod tayo, this is the Lamb of God. Yan ang sasabihin ng pare. At ito ang ginawa niyang katatawanan. Okay pa ang busis niya dito. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aalis. Mana na. Kaya pala, Ayan. Dito na, nagsimula. Nawala na ang kanyang busis dito. Inom muna siya ng tubig. Kumusta na kaya ito ngayon? At di obra tawag sa ginagawa mo! Wala kang alam sa tunay na sining. kaya pala may... So wala talaga. Nawala talaga yung boses niya. Nawala yung boses. Nawala yung boses. Nawala talaga yung boses niya, no? Matapos inawit niya at ginawang katatawanan ang kordero ng Diyos. Kahit pa uminom na siya ng tubig dito. Nawala yung boses. Nawala yung boses. Nawala ang boses niya talaga. So, ang ginawa niyang katatawanan itong sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, na sinabi niya sa mga tao, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At may babala na ang banal na kasulatan kung sakaling gagamitin. Alam naman natin sa simbahang Katoliko, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, walang iba. Ang ating Panginoong Hesukristo, at ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. No? Di yan matanggap sa mga anti-Catholic, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, ang salita ng buhay, ito'y ginagamit ng mga ministro na salin, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So ang ating Panginoon Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dual nature siya, both human and divine. At ano ang sabi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 7? You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone gentles who misuse His name. At inulit pa ito sa bagong tipan. No? Inulit pa ito sa bagong tipan.
sa Galatians chapter 6 verse 7, ito ang mabasa natin. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Aanihin umano sa tao kung ano ang kaniyang itinanim. Ano ba ang kaniyang itinanim dito? Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos. Hello kay Kaburnok, Factbusters. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Kaburnok. Maganda at marami kayong matutunan. Flip top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aali. Mana na. Kaya pala, At di obra tawag sa ginagawa mo! Wala kang alam sa tunay na sining. Kaya pala may... Unti-unting nawala ang kanyang busis, no? Dito, sabi niya, parang di na lumabas talaga. Oh, ito. Hindi, nawala yung boses. Nawala yung boses. Saan nawala yung boses ko talaga. Kaya pala. Kaya pala. Ano ba natin yung wall? Pakinggan natin. Patay ka na! Wala talaga ang busis niya, no? Oh. Pagkatapos, parang ginawang katatawanan lang yung kordero ng Diyos. Bago tayo magtalakay sa mga pagsagot sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section. Welcome sa lahat nating mga pumasok. No? Ito po mga pumasok natin. Kauna-unahan si Ricami Piedad. Si Ricami, di pala ito Katoliko noon, pero sa pagsubaybay, siya yumakap sa simbahang Katoliko. O bumalik simbahang Katoliko. Welcome, kapatid. Si Saint Oscar Romero, sa lahat ng mga pumasok, Alberto Realista, Edgar Dupael, hamakin niyo ang lahat, wag lang ang Panginoon. Sabi niya, naalala niyo ang Hollywood, si Duterte, si Kibuloy, marami pang iba. So, welcome. Kabordok, Factbuster, si Ferds, Ilocad Ferds, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. No. Si Elio Reza Gaspar, ano to? Babor. Hello. Maayong gabi, Bro Wendell. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, tingnan natin. Ito pala ba? Din sa pananampalataya at katwiran, marami palang mga sumusubaybay sa atin. Si Mary Soelo, kumusta? Mantikaw. Salamat sa pinadala mo sa akin. Maraming salamat. Kita-kita tayo ngayong 22 sa
Nobyembre o sa gustong magsali ng Bible study diyan sa Corpus Christi. No? Sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay, welcome. Sandali. Hanapin ko yung mga pangalan na ibinigay nila. No? Sa mga nagsubaybay sa atin. Saan ba yun? Oh. May sulat pala dito. May nagpadala ng sulat. Okay. Oh, sorry, di ko pa nabasa to Oh, may nagpadala pa rin ng sulat. Sige. Si Rina Caniete sa Hall. Si Joanna Chica Babor. Si Mary Rena Albertina Sabrido. Sa lahat ng mga kapatid natin diyan sa Corpus Christi. Welcome po sa inyo mga kapatid. Okay. So, balik tayo mga kapatid sa ating pagtalakay kaugnay. Yan, pinakita lang natin nag-viral itong ginawang katatawanan niya ang kordero ng Diyos. Ngayon, sa puntong ito, ating sasagutin yung propaganda ng Iglesia ni Cristo kay Manalo na kung maalala ninyo sa mga debate kahit na diyan sa kanilang propaganda, ang simbahang Katoliko daw itinatag ni San Ignacio ng Antioquia. Eto. Si Cristo si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katuhok. Iglesia Katolika, si Ignacio. Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Nagsuwagan kasi kahit sa kanila Pasugo Magazine mga kapatid kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, yun ang mangyari pag mag-imbento lang na wala sa katotohanan. No? At sa matagal ng panahon, yung pagpakalat ng tinatawag na fake news nitong anti-Catholic, lalo na sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo. At di lang yan, kinopya din yan sa Seventh Adventist at ibang mga nagsusulputang sikta na si San Ignacio sa Antioquia daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Kaya, totoo ba ito mga kapatid? Alamin natin. Batay sa kasaysayan at sagutin natin ito mga propaganda nila. Kung tingnan natin ang history, si San Ignacio ay ikatlong obispo sa Antioquia. Kapag sinabing obispo, ibig sabihin, meron local church o yung tinatawag na Kristiyanong sambayanan. At tandaan ninyo na kung tingnan natin ang Gawa 11:26, kauna-unahang tinatawag na Kristiyano ang sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo saan? Sa Antioquia. At si San Ignacio ay taga-Antioquia. Pero ang iniiwasan nitong mga anti-Catholic, sino ba talaga si San Ignacio? At sino siya, kanino siyang alagad?
Yon ang iniiwasan nila. Dahil kung matumbok natin kung kaninong alagad si San Ignacio, abay, supalpal sila lahat. Bakit? Dahil pinatunayan nila sa bawat paggamit nila kay San Ignacio, mga kapatid, pinatunayan nila ng simbahang Katoliko ay tunay na iglesia. Sa kasaysayan, si San Ignacio ay pinalitan niya yung obispo na si Saint Evodios. At yung pangalan sa Gawa 11:26 na Kristiyano sa panahon yon ni Saint Evodios. At itong si Saint Evodios ay kabilang ito sa ika-72 na mga disipulo na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 11. Tandaan natin, ito'y sa ibang sikta, para sa kanila, Bible alone. Pero, kung Bible alone, yung mabasa sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 1, na merong 72 na mga disipulo, hindi pinangalanan. Pero sa tradisyon ng simbahang Katoliko, may mga pangalan, isa na si Saint Evodios na bishop sa Antioquia na pinalitan ni San Ignacio, mga kapatid. No? So, yan ang kasaysayan. At sino ba ang pinalitan ni Saint Evodios? Walang iba kundi si San Pedro. Noong si San Pedro ay galing sa Antioquia, lumipat doon sa Roma sa kasaysayan. Pero, itong propaganda sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo, ni Mr. Felix Manalo Isagon, noong Hulyo 27, 1914, mga kapatid. Malayo at malabong iglesia na tinutukoy sa Biblia dahil alam nyo naman na ang daming mga gumagamit sa pangalang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Isa lang ang kay Felix Manalo. Nauna natin yung tinatalakay, di ba? Ang daming mga gumagamit sa pangalan na Iglesia ni Cristo o Church of Christ. So, mabalik tayo. Habang patungo sa Roma si Saint Ignacio, siya ay sumulat sa 7 liham na mababasa sa isa sa kaniyang mga liham yung ginagamit na salitang Catholic para itawag sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. No. Ang sabi niya sa sulat niya sa taga Esmerna noong taong 107 Anno Domini, sabi sa kanyang sulat, "Whenever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be, even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Kung mapansin ninyo, kahit Baptist at ibang sikta, mga kapatid, ang grupo ng Seventh-day Adventist, dahil alam nila na Katoliko talagang totoo, kaya sila din ay nag-claim na Catholic daw sila. Catholic. Bakit Catholic daw sila? Dahil sila daw lumalaganap din. Kaya therefore Catholic din daw umano sila dahil lumalaganap sila. Pero tingnan natin ang mabasa, mga kapatid. Ano ang mabasa diyan sa Gloriae Encyclopedia Volume 5, page 106? Catholic Church, Greek Catholicos Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence often called Roman Catholic. Ano daw? Ang Catholic, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. At kung mapansin ninyo, itong mga
Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ginagamit nila ang mga aklat Katoliko, pinagchap-chap nila. Pero iyon ang dahilan kung bakit natin sasagutin sila, mga kapatid, sa paulit-ulit din nila natuligsa. At tandaan natin, ang turo ng mga ministro ni Felix Manalo, pag kontra-kontra ang aral, ano daw? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. Oh, pag nagturo ng kontra-kontra, mga kapatid, yon, hindi daw umano tunay na iglesia. Now, balikan natin ang grupo sa iglesia ni Kristong The Revealers. Ginagamit nila ang aklat Katoliko para igiit na talagang ang founder daw ay si San Ignacio. Ito. Baka kasi sabihin nila, gawa-gawa lang natin yon, yung sinabi ni Caramil. Ito po yun. Ayan, Webster's Third New International Dictionary. Ano bang kahulugan ng invent? From Latin, inventus. Ayan. Venire, to come, more to come. Ano yung mga kahulugan? Ayan, number 4. Found, establish, institute, initiate. Paano ngayon yan? Yun palang kahulugan ng invent, found, establish. Siguro tatalibungin na naman yan. Opo, dyan nga nabutata si Gitgano eh. Palakayin nyo naman ako. Oh, nabutata daw umano si Father Darwin. Ha? Paano nabutata? Nabasa lang din niyo ang salitang invent sa diksyonaryo. Pagkatapos, gustong ipalitaw nila na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Nako, ipaano niyo i-reconcile itong Pasugo magazine ninyo? Pasugo, Marso-Abril 1987, page 4 ni Phil John Fuentes. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Oh, aral pala nila yan. Na ano ang sabi? Panay nilang sinasabi na ang simbahang Katoliko'y itinatag ni San Ignacio. Pero ang sabi sa kanilang Pasugo, ang simbahang Katoliko o mano ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag. Oh. Paano nila yan i-reconcile? Pagkatapos, yung sabi ni Barba, mga kapatid, na si San Ignacio ang founder ng simbahang Katoliko. Hindi. Kailan? 110 anno domini. 107, 110 anno domini. Kung iyon ang kanilang propaganda. Ang tanong, kung yun talaga ang kanilang turo, 110, 107, 110, itinatag ang simbahang Katoliko, paano nila i-reconcile itong nakasulat sa kanilang Pasugo magazine? O ito, sabi ni Phil John Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Ano daw? Di daw niya matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika na nag-exist ngayon, umiiral ngayon, ay maipabalik sa unang siglo. Paano nila i-reconcile na ang simbahang Katoliko ay itinatag daw umano ni San Ignacio, 2nd century na yan. Kung 2nd century yan,
paano i-reconcile nila na ang simbahang Katoliko ay umiiral na sa unang siglo? Kaya, yung binasa ni Parba sa Aklat Katoliko, minadjik nila yon. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. O, so nabasa ha? Diba? Anong sabi? The Church of Christ is here for the first time called the Catholic Church. Di ba yan naunawaan ng mga ministro, mga kapatid? The Church of Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang Iglesia ni Cristo ay nandito na sa kauna-unahang pagkakataon, tinatawag na Iglesia Katolika. Tinatag ng ating Panginoon Kristo sa nabasa niya. Ulitin. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. So, nabasa niya. The church founded by Jesus Christ for the first time called Catholic Church. Ngayon, si San Ignacio, kanino ba siyang alagad? Natataranta nga sila nang nabasa ko ang Pasugo magazine nila, mga kapatid. Ha? Kaninong alagad si San Ignacio? At bakit kailangan tayong gagamit ng Pasugo magazine? Una, ayon sa kanilang Pasugo magazine, ito, Pebrero 1961 sa pahina 1, Pangulong Tudling, nalalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. So, pag ayaw ng referensya, malalantad daw ang kabulukan. At di lang yan, mga kapatid. Ano ang mabasa sa Pasugo, Pebrero 1977, page 7? Ito sinipi nila ang aklat ni Robert. Ang palusot dito ng mga ngaral ng INC, hindi naman yan aming aral. Sinipi lang. Kotisyon. Una, sinagot ba yan ni Tomas Katangay na hindi totoo na si San Ignacio at si Santo Policarpio ay mga alagad, mga disipulo ni Saint John Apostol? Ito mabasa sa kanilang Pasugo magazine. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After the New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by the believers like Ignacio 110 Anno Domini and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Nasa Pasugo magazine nila yan. Pero nang nabasa niya, ginamit natin, natataranta sila. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time.
Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Oh, ayan. Nasa pasugo nila ang ginamit natin, pero para lang makalusot, pinagtatawanan nila, anong bala, anong bala? Biblia ba? Referensya. Anong sabi ng pasugo magazine ninyo? Malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. O, pag maipit, diferensya na. O, tuloy natin mga kapatid. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7 Tagay. Pasugo, February 1977. Mga researcher So may mga researcher sila. Binanggit pa niya, Pasugo 1977. natin, pasugo daw, February 1997. Bakit 1997? Ibinanggit na nga niya, Pasugo 1977, pagkatapos ipahanap, Pasugo 1997. Balik natin. 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Screenshot lang nila umano. Sagutin natin ito. Sagutin nila. Natataranta na. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, Kuya. Napansin nyo? So natataranta sila dito. Napansin ba ninyo ang Pasugo Magazine? Pero sabi niya, hindi naman ito aral, kotisyon lang ito. Tama, kotisyon. Pero ang tanong, meron bang pagtuwid si Tomas Katangay sa naturang Pasugo na hindi totoo na si Santo Policarpio at si San Ignacio ay disipulo ni San Juan Apostol? Meron ba? Wala. Kaya ginamit nating referensya yung kotisyon na nakasulat sa kanilang Pasugo, mga kapatid. Dahil batay sa naturang referensya, mabasa diyan kaninong alagad si San Ignacio. At hindi yan pinasinungalingan ng mga ngaral sa INC. Kung tingnan natin, gumagamit pa ito sila ng history. Bakit? Alam nila kailan. Nagtaka tayo, kailan ipinanganak si San Ignacio? Wala yan sa Biblia. Pero pag maipit na sila na si San Ignacio ay disipulo ni San Juan Apostol, hahanap na ng Biblia. Saan yun mabasa sa Biblia? Yung binanggit nila kung kailan ipinanganak si San Ignacio, mabasa ba yan sa Biblia? Hindi yan mabasa sa Biblia. Sa history yan. So therefore, nagre-research kayo ng history. Nang ipanganak si Ignacio ninyo, probably 35 AD. 35 AD. Napakalapit sa panahon ng mga apostol at sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Kumpara ni Felix Manalo, kailan siya ipinanganak? Nabinyagan siyang Katoliko, kaya Felix ang kaniyang pangalan dahil kinuha sa pangalan ng sa pangalan ng santo si St. Felix. Nasa Pasugo Magazine ninyo yan. Na ang pangalan ng founder ninyo galing sa santo ng simbahang Katoliko.
Okay, tuloy natin. Taon yan kung kailan ang Kristo ay matagal nang umakyat sa langit. Kung yun ang argumento nila na taong 35 Anno Domini ipinanganak si San Ignacio, taon yan. Kung saan matagal nang umakyat. Kahit pa sinabi nilang matagal umakyat, ang ating Panginoon Jesucristo mas malapit sa panahon, sa pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo at sa panahon ng mga apostol, kumpara ni Felix Manalo na ikinikilala nilang last messenger daw. Oh. At sino daw ang Diyos ni Saint Ignacio? May katanungan kasi tayo na mahirap nilang sagutin, mga kapatid. Ang tanong natin, kung si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad? Abay, alam nyo, ang sagot ng taga The Revealer sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ito. Ang tanong mo, kung hindi alagad ni Juan, kaninong alagad si Ignacio? Napakadali lang ng sagot dyan. Oh, dali daw umanong sagot. Aber, so kung di alagad ni San Juan Apostol, kaninong alagad? Ito. Si Ignacio ay alagad ng Diablo. Oh, so yun ang sagot. Si San Ignacio daw, alagad ng Diablo. Aber, asan mabasa sa history na si San Ignacio alagad ng Diablo? Imbento lang. Pero kung tingnan natin kahit protestante, ito, aklat na ito mga kapatid. Oh. Kaninong alagad? Nabasa na natin sa kanilang Pasugo Magazine. Sa pahina 977, dito napakalinaw kanino siyang alagad. Oh, tingnan ninyo, mga kapatid. Epistles of Ignacio, Bishop of Antioch, and pupil of the Apostle John, written around AD 110. So, ano daw? Pupil siya ni St. John. Oo. Pero, ayon dito sa mga ngaral sa iglesia ni Manalo, alagad daw ng Diablo. Asan mabasa? Mas mabuti pa tayo dahil may mabasa tayo dito sa aklat ng dating ministro na kasamang tagapagtatag ni Felix Manalo, si Egmedio Sabala. Itong aklat na ito, ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang sabi ni Mr. Sabala? Na iniwan niya ang iglesia kung saan siya ay naging ministro dito at kasamang tagapagtatag ni Felix Manalo. Ito ang mabasa natin sa pahina 16. Ito, kasama ni Felix Manalo. Sabi dito, minsan nga ay binanggit pa niya sa akin na siya'y marunong pa kay San Pedro at kay San Pablo. Ang tinutukoy dito ay si Felix Manalo. Marunong pa umano siya kay San Pedro at kay San Pablo. At kung hindi ako nagkakamali, ganito ang naipahayag niya. Ang iglesyang ito'y hindi sa Diyos, kundi sa Diablo. Nako, delikado. Si Egmedio Sabala kasama nila noon. At kinikilalang isa sa mga tagapagtatag, mga kapatid, sa INC. Ang pahayag ni Egmedio Sabala, batay sa narinig niya kay Felix Manalo sa aklat na ito, pahina 16, mga kapatid, ano daw?
ang iglesyang ito'y hindi sa Diyos, kundi sa Diablo. Yun ang may batayan tayo. Pero sasabi nilang si San Ignacio daw ay ano? Kaninong alagad si Ignacio? Napakadali lang ng sagot dyan. Si Ignacio ay alagad ng Diablo. Bakit? Sino ba ang Diyos na itinuro ni Ignacio? Di ba't Diyos na may... Alagad daw ng Diablo si San Ignacio. Bakit? Sinong Diyos ang itinuturo ni San Ignacio? Eto. Tatlong persona. Sino ba ang Diyos na itinuro ng mga apostol? Hindi ba't ang Ama lamang? Na. Etong mga ngaral ni Felix Manalo, ang giit nila, Bible alone. Pero, yung mga pahayag ay, wala naman sa Biblia. Halimbawa, sino ba ang itinuturo daw ng mga apostol na Diyos? Di ba ang Ama lamang? May mabasa ba sa Biblia na ang Ama lamang? The Father alone? Totoo naman na may iisang Diyos. Pero, kung ang doktrina ng INC, yun naman talaga, walang pagkakaiba sa kay Pastor Apollo Kibuloy, na merong iisang persona, ang Ama. Ang tanong, saan ba mabasa sa Biblia na may iisang persona, ang Ama? Wala namang mabasa. Kaugnay diyan, mga kapatid. Pero isa sa mga ginagamit nila para iputol-putol, itong Discourses of the Apostles' Creed. Kailan daw idiniklara ng simbahang Katoliko na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos? At kailan daw idiniklara ng simbahang Katoliko sa konselyo nito na ang Espiritu Santo ay Diyos? Ito po ang babasahin ng mga ministro ni Felix Manalo, mga mahal na kapatid, sa pahina 206. It was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. In 381 at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Kaya sasabihin nila, mga kapatid, malinaw, naimbento lang pala ito sa konselyo ng simbahang Katoliko ang pagka-Diyos ni Kristo at ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Mali! Dahil may pinutol sila. Anong pinutol nila? Ito, kinulayan ko ng pula, mga kapatid. Ito ang iniwasan ng mga ministro. Ito Ang binabasa nila, yung kulay puti. It was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. And 381 at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Ito ang iniwasan nila. These were no new doctrines. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear that had been taught by Christ and His apostles. Hindi pala bago. Reaffirm lang. Ngayon, balik natin. Kaya ang Diyos na itinuro ni Ignacio, Diyos-Diyosan. Kanino bang alagad ang naglilingkod sa Diyos? So, ang itinuro daw umano ni San Ignacio, Diyos-Diyosan. Gusto nilang ipalitaw na Diyos-Diyosan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong,
Dahil sila, tandaan ninyo ha, gumagamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia, mga kapatid, para patunayan yung kanilang doktrina na wala naman silang sariling Biblia. Pero ano po ba ang mabasa? Ito bang Trinity ay inihayag na kahit sa lumang tipan? Yes. Tingnan niyo, itong mabasa sa Isaiah chapter 48 verse 16. Come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. Where am I? And now the Lord God and His Spirit hath sent me. Ano daw? Dito mga kapatid, makita natin ang tatlong persona. Sabi dito, and now the Lord God. Sino itong Lord God? Sino itong His Spirit? Sino itong pinadala ako? O, napansin niyo ba? Isaiah 46:16, because the divine revelation of God was gradually revealed to us. Pero inihayag na kahit sa lumang tipan. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Diyos-Diyosan daw. Kung Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Ang tanong, ginagamit ng mga ministro ang Biblia na Amplified Bible. Sa Amplified Bible ba, di ba mabasa diyan na naihayag ang tatlong persona sa iisang Diyos? Ito, mabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us, close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. So, napansin niyo, let us, Father, Son, and Holy Spirit. So, sa lumang tipan pa lang, itong salin na Bibliang ginagamit nila mga kapatid, ay inihayag na ang nag-iisang Diyos sa tatlong persona. Ang ating Panginoong Hesus nga sa kaniyang binyag, Mateo Kapitulo 3, versikulo 16, 17, na ihayag doon ang tatlong persona, ang anak na tumanggap ng binyag, ang kalapati na banal na espiritu, at ang tinig doon sa langit. Yun ay ang Ama. At ginagamit din nila itong salin na ito, the voice. Ginagamit nila. Pero ano bang mabasa dito sa Matthew chapter 28 verse 19? Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Napansin niyo ba ang nakasulat? Singular, in the name. Name ha, hindi names. Name of the triune God. Sino to triune God? Father, Son, and Holy Spirit. Oh. So, napakalinaw mga kapatid na kahit binanggit ang tungkol sa bautismo o binyag, pero nandyan ang konsepto sa Trinity. Iisang Diyos sa tatlong persona. Dahil merong tatlong karakter na binanggit yan. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ngunit, iisang pangalan, singular name, not plural names. Pero bakit singular? In the name.
Gayong tatlo naman ang binanggit na karakter o persona San Mateo Kapitulo 16, versikulo San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Bakit? Una, kung tingnan natin ang mabasa sa Revelation chapter 16, verse 9, ito mga mahal na kapatid. People were burnt by the scorching heat and blaspheme the name of God who had power over this plagues. O delikado talaga pag ang pangalan ng Diyos ay gawing katatawanan tulad sa nabasa natin, di ba? O, delikado, tulad sa napakita natin mga kapatid. Okay, balik natin. Ang in the name, so singular talaga. Name, hindi plural. At bakit? Singular na napaloob ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Dito, klarong-klaro mga kapatid, na ang nag-iisang Diyos ay may tatlong persona. At ito'y tinatawag na Trinity, na di matanggap ni Kibuloy, di din matanggap ng mga Muslim at Iglesia ni Manalo at Saksi ni Jehovah. Pero ito ang kanilang katanungan, kahit sa mga Muslim, kahit sa Iglesia ni Manalo o Saksi ni Jehovah o kahit sa dating daan mga kapatid. Illogical daw umano ang Holy Trinity. Dahil para sa kanila lumalabas na may tatlong Diyos dyan sa aral ng Trinity. Dahil ang tanong nila, eto, Diyos ba ang Ama? Natural ang sagot natin, oo, Diyos ang Ama. Diyos ba ang Anak, si Jesus? O doon, sagot natin, oo, Diyos ang Anak. Diyos ba ang Espiritu Santo? O di, Diyos ang Espiritu Santo. Kaya, yung panghuling tanong nila, kung ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, tanong, ilan ngayon ang Diyos ng mga Katoliko? Ilan? Iisa. May iisang Diyos lamang. Kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 6, versikulo 27, ang Ama ay Diyos. O, dito mabasa natin. Ganda natin, ang Ama ay Diyos. Ang tanong, kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ba ay Diyos? Ginamit nila ito na salin sa mga ministro. Ito ang salita ng buhay. Juan 1:18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, hindi imbento, mga mahal na kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Dahil kung tignan natin ang Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ito din ang mabasa natin, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. See? Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Tanong, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ito'y mabasa natin sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4. Ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang inyong puso upang magsinungaling ka sa banal na Espiritu at magsabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa iyong sarili? Magtabi ng bahagi ng lupa para sa inyong sarili.
nang ito ay nananatili pa sa iyo, hindi ba ito ay sa iyo? Nang ito ay ipagbili, hindi ba ito ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan? Bakit binalak mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, napansin niyo mga kapatid? Ang sabi dito sa 3, bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Ano daw? Saan siya nagsinungaling? Sa banal na espiritu. Sa huling bahagi, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, kita natin dito mga kapatid, sa naturang talata na ating binasa, ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Tanong, tatlo ba ang Diyos? Ito mabasa natin. 1 John chapter 5 verse 7. And there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Anong sabi? And these three are one. At itong tatlo ay iisa. Hindi sinabi, and these three are three. And these three are one. Anong tawag nitong and these three are one? Sabi nila, di na mabasa sa Biblia, pero gumagamit sila sa salin ng Amplified Bible. Anong mabasa sa Amplified Bible, mga kapatid? Ito mabasa natin sa Amplified Bible, Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne and the Lamb. Our salvation is the Trinity's. To give unto God the Trinity, we owe our deliverance. O sabi nila, di mabasa Trinity. Di ba? Ginagamit nila yung salin din. Mabasa. Napakalinaw mga kapatid. Kaya mga mahal na kapatid na nagsubaybay ngayon, sinagot lang natin sila dahil alam niyo naman ang kasinungalingan. Pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at kumusta na kaya itong ginawang katawa-tawa ang kordero ng Diyos? Nawalan talaga siya ng busis. Balik muna natin ito. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aalis. Kumana na. Kaya pala... Pero napansin nyo, hindi naman malakas yung pagsigaw niya sa kordero ng Diyos, di ba? Pero dito pa lang, nawala talaga yung busis niya. Kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aalis. Kumana na. Kaya pala, Di obra tawag sa ginagawa mo. Wala kang alam sa tunay na sining. Kaya pala may... So, wala talaga ang kanyang busis dito.
Nawala yung boses. Nawala yung boses. Nawala yung boses ko talaga. Kaya pala. Kaya pala. Ano ba natin yung wall? Pakinggan natin. Patay ka na! Wala talaga busis niya. So, huwag niyong gawing katatawanan ang pangalan ng Diyos. Marami na ang gumawa niyan. At marami na tayong makitang may epekto talaga. Mga mahal na kapatid, tinatalakay natin ito hindi para masaktan ang damdamin, kundi sa pamamagitan nito, sana ito'y magiging gabay sa paghanap ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Naway.